Nag-request ba ng perimetry para sa mata mo? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap po mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung isa pa sa mga pinakamahalagang test sa mata, ang perimetry. Tara, let's discuss. Ang perimetry or kilala din sa visual field test ay isang test or procedure para sukatin ang lawak ng nakikita ng isang tao. Hindi lamang yung nasa gitna, kundi yung nasa paligid nito, taas, baba, kanan o kaliwa, or yung tinatawag na peripheral vision. Marami kasing pasyente ang nagugulat kapag nire-requestan sila nito dahil sa tingin nila ay malinaw naman ang kanilang mga paningin or yung central vision. Pero ang totoo, marami kasing sakit sa mata ang nagsisimula sa gilid ng paningin at hindi ito nararamdaman or napapansin kagad. Kaya mahalaga din ang perimetry dahil ito ang unang makakapansin kung gaano kalawak na lamang ang nakikita ng pasyente kahit hindi pa ito nararamdaman. Madalas nire-request ang perimetry sa mga pasyenteng may glaucoma or may suspetsang magkaroon nito. Ang glaucoma kasi ay tinatawag rin na silent thief of sight or unti-unti nitong nilanakaw ang ating mga paningin at nagsisimula ito sa gilid or peripheral vision. At pwede itong mangyari kahit wala ka pang nararamdaman. Kadalasan nga, wala pang reklamo ang pasyente dahil malinaw naman ang nakikita niya. Pero unti-unti na niyang napapansin na madalas na siyang nababangga sa kanyang gilid dahil unti-unti na palang nawawala ang kanyang peripheral vision. Sa visual field test ay makikita kung meron ng parte ng gilid ng paningin na unti-unting nanghihina. Kung ito ay lumalala, so ibig sabihin ginagamit din ito pang monitor at malalaman din natin kung epektibo ba yung management na binibigay natin sa mga glaucoma patients. May video na ako about glaucoma na pwede nyo nang panoorin para sa mas detalyadong discussion about dito. Bukod sa glaucoma ay pwede rin itong makatulong sa mga pasyenteng may retinitis pigmentosa. Isa itong sakit sa mata na genetic ang cause or namamana na unti-unti ring nawawala muna ang gilid na paningin. So pwede nitong makita kung gaano kalala na ang damage sa peripheral vision ng mga pasyenteng ito. May video na rin ako about retinitis pigmentosa kung curious kayo about sa sakit na ito. Pwede rin makita sa perimetry kung merong problema neurologically or sa utak. Tulad kapag naapektuhan ang mata dahil sa sakit sa utak tulad ng stroke, pituitary tumors, or anumang klase ng brain tumors. May iba't ibang klaseng patterns kasi ang pwede nating makita sa perimetry na pwedeng magsabi na ito ay neurological para mas matulungan kaming mag-diagnose kung anong klaseng sakit ito at mahanap kung saang banda ang lesion or problema sa utak. Halimbawa, may pattern na tinatawag na bitemporal hemianopsia. Kadalasan ito ay dahil sa pituitary tumor or tumor sa may pituitary gland. Samantalang ang homonymous hemianopsia ay pwedeng dahil sa stroke o di kaya lesion sa occipital or temporal lobe. Sa madaling salita, kahit walang makitang problema sa inyong mga mata, ay pwedeng makita ng perimetry kung anong parte ng visual pathway sa utak ang may problema. Pwede rin gamitin ang perimetry sa mga pasyenteng may high blood, diabetes, vascular diseases, or kung minsan ay sa mga pasyenteng may retinal detachment. Ang mga kondisyong ito kasi ay pwedeng mag-cause ng biglaang pagkawala ng parte ng paningin at makakatulong ang perimetry para malaman kung anong parte ng paningin ang may problema. Actually, sa ibang bansa ay ginagamit ito para sa mga nag-a-apply ng driver's license. Dahil importante sa kanila na malaman kung okay ba ang peripheral vision ng nag-a-apply, para makasigurado na ang pagmamaneho niya ay ligtas sa kanya at sa ibang tao.
Ito rin ang isa sa mga test na ginagamit natin kapag mag-a-apply ng PWD for visual disability. Dahil isa sa mga criteria para mabigyan ng PWD ay dapat yung lawak ng nakikita mo ay less than 20 degrees lamang. At ito ay masusukat ng test na perimetry. So, paano naman ito ginagawa or ano ang experience ng isang pasyente? Una ay upo ang pasyente sa harap ng isang machine. Tapos ay titingin lamang siya dapat sa isang target sa gitna ng kanyang paningin. At habang nakatingin siya sa isang target ay kailangan niyang pumindot sa isang button kapag meron siyang nakikitang kislap ng ilaw sa paligid. Ito ay random na kikislap sa iba't ibang parte ng kanyang peripheral vision at kailangan niyang pumindot kapag nakita niya ito. Kailangan niyang mag-concentrate lamang sa tinitingnan niyang target at hindi niya pwedeng sundan ang ilaw para ito ay makita. Dahil mawawala na ng sense na tinetest natin ang kanyang peripheral vision lamang. Isang mata lang ang pwedeng itest sa bawat session at kailangan takpan ang kabilang mata. Ito ay magtatagal lamang ng mga more or less 10 minuto. Wala itong masakit na parte, walang tusok, at walang biglaang nakakasilaw. Mga maliliit lamang na ilaw ang pwede nyong makita. Ngunit kahit simple lamang ang test na ito ay kailangan nito ng matinding focus. Dahil kapag ikaw ay napagod, napapapikit ng matagal, or kapag naboboard na or nagmamadali ang pasyente, ay maaaring bumaba ang accuracy result nito na magkakos na hindi maging reliable ang test na ginawa sa'yo. So magiging sayang lamang. Kaya importante na mag-concentrate ka lamang sa gitna at huwag mong susundan ng ilaw at pumindot ka pag meron kang nakitang ilaw sa peripheral vision mo. May mga reliability markers naman ang machine para malaman kung reliable ang test na ginawa sa'yo. At kung hindi, ay maaaring ulitin ito para mas maging reliable ang resulta ng test na ito. Sa resulta naman ay pwede tayong makita ng mga gray na areas or itim na magsasabi na ito ay hindi na nakikita ng pasyente. At pwede ring makita kung gaano kalala na ang damage kumpara sa mga normal population. At pwede rin makita kung ilang porsyento na lang ang natitira sa visual function ng isang pasyente. Para sa mga pasyenteng may glaucoma ay importante ang test na ito. Dahil sinasabi nito kung typical ba ang pattern ng loss para sa glaucoma. May iba't ibang mga patterns kasi ang pwedeng makita sa perimetry para masabi kung ano ang tamang diagnosis ng sakit ng mata ng pasyente. Parang sa glaucoma, habang palala ito ng palala ay papasok ng papasok ang visual loss hanggang sa papunta na ito sa gitna. Sa neurological diseases naman, tulad ng nasabi ko kanina, ay merong mga patterns tulad ng bitemporal hemianopsia, homonymous hemianopsia, quadrantanopsia, at iba pa na magbibigay ng clue kung anong parte ng utak ang may problema. May mga iba't ibang scotomas din ang pwedeng makita sa perimetry. Ang scotoma ang parte sa iyong paningin na hindi mo na makita. Halimbawa, sa retinal problem tulad ng macular diseases na kung saan apektado ang iyong gitnang paningin or central vision, ay pwedeng makita ito as central scotoma sa perimetry. Or pwedeng magkaroon ng altitudinal na defect or parte lamang ng retina ang may problema sa mga vascular occlusion. Or yung mga pasyenteng nagkaroon ng stroke sa mata. So, kailan nga ba kinakailangan ang perimetry? Kung ikaw ay may glaucoma or suspected ng glaucoma, ay dapat meron kang baseline perimetry at susundan ito after mga 6 to 12 months. Or mas madalas, depende sa stage ng glaucoma. Ito ay para ma-monitor kung gaano kabilis or kalala ang naging damage nito over time. Kung meron ka ring stroke, severe headache, bukol sa utak, or biglang nawala ng parte or kalahati ng paningin, ay kailangan ng immediate na visual field test or perimetry. Sa retinal diseases naman ay malaking tulong din ito para malaman kung gaano kalawak ang naging problema sa retina. Pero kahit gaano kalaki ang tulong nito ay marami pa rin ang maling akala sa test na ito.
Hindi ibig sabihin na meron kang ilaw na hindi nakita ay may problema ka na kagad. Minsan pwede makaapekto ang pagod, antok, or pagiging bored. Hindi rin ito test ng katalinuhan. Kailangan mo lang maging relax, stable, at tumingin lamang sa target sa gitna. At kapag may nakita kang ilaw, ay pumindot ka lamang. Kung wala naman, huwag ka nang pumindot at okay lang yan. Huwag mong pilitin na magsinungaling para lang masabing meron kang pinindot dahil makikita ng machine na mali ang ginawa mo. Hindi mo kailangan mahiya kung sa tingin mo ay marami kang na-miss na ilaw dahil pwedeng normal lang iyon. Ang mahalaga ay hindi mo ito hulaan at nakakonsentrate ka lang sa pagtingin sa gitna. At para mas maging accurate ang resulta, pag 4 perimetry ka na, ay siguraduhin na matulog ka ng sapat para hindi ka antokin or mapagod during the test. Huwag magmadali at huwag mong ilipat-lipat ang paningin mo sa kung saan-saan. Tumingin ka lamang sa gitnang target. Pwedeng mag-blink para hindi matuyo ng mabilis ang iyong mga mata, pero huwag mong tagalan ang iyong pagpikit. At pwede rin humingi ng break kapag ikaw ay napapagod na. Ang visual field test ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang importanteng test para maprotektahan ang iyong paningin. Lalo na kung may panganib ng glaucoma or may problema sa utak. Sa kabuuan, ang perimetry ay simple lamang na test pero kailangan nito ng matinding focus. Ito ay isang powerful tool para ma-diagnose hindi lamang ang iba't ibang sakit sa mata, pati na rin ang sakit sa utak. Tinatrack nito ang progression ng sakit at pwede itong makatulong sa pagbigay ng tamang treatment or management. So kung meron kang kilala na nag-perimetry or mag-undergo ng perimetry, ay i-share mo ang video na ito sa kanya. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na kung ano ang test na perimetry. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kin topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.